happened. Oh, anyway, eto na nga. Pag-usapan natin yung interview natin kay VP Sara Duterte dito sa ICC. Napaka-importante nito eh. Oh, ito. Actually, dapat talaga pag bumababa si VP Sara Duterte, hindi naman kaagad siya nagpapa-interview daw. Sabi, magbibisit muna siya tapos dediretso siya sa Duterte Street. Nagkataon, in-interview na siya dito. Nung mga epal na katulad ko, ganun. Kayo naman, minsan ako mapunta dyan, pipigilan nyo pa ako, mga komunista kayo. Hindi. Walang ganun, Barat Bay. Okay. Karon na later. Iabot na sila. Wala pa, ikaw pa yung pinaka-bago, ma'am. Direct, impromptu ka siya, ma'am. Thank you so much, VP. How are you today? Yes. Una ang pasalamat ko sa inyong lahat dahil nandito kayo para kay President Duterte. And patuloy pa rin yung pagdarasal nyo para sa kanyang kalayaan at patuloy pa rin yung pagpapakita ninyo ng suporta sa kanyang kalagayan ngayon. At I'm okay, wala mang problema. VP, what is your reaction to the reaction of the palace through Attorney Claire Castro doon sa sinabi mo na si President Bongbong Marcos daw ay allegedly, yung sinabi mo hindi pa allegedly, 10:30 pa lang umiinom na po. Sabi niya wala po daw katotohanan yung statement po ninyo, VP, coming from sinabi niya na fake news information daw. Unang-una, wala naman si Claire Castro doon noong nagkita kami ni dating Pangulo. Alam mo, doon pa lang sa bugna eh. Hindi. Kasi ganito, yeto Halimbawa ako, na-meet ko si Alvin. Sasabihin ko sa inyo, alam nyo ba si Alvin, ang bango-bango? Grabe ang pabango niya, ang bango-bango. Tapos sasabihin sa akin ngayon ni Jay Guevara, fake news ka, mas mabango ako, hindi siya mabango. I mean, Jay Guevara, anong karapatan mo na sabihin na fake news na mabango si Alvin? Ako nakaamoy. Nandun ka ba? Di ba wala ka? So, anong karapatan mo na magsabing hindi siya mabango? Tama, mali. Ganito rin nangyari. Sinasabi nga ni VP Sara Duterte, sandali, nandun ba siya? Bakit niya sasabing mali yung naamoy ko? Naamoy ko yun eh. Naamoy ko yun. Bakit mo sasabing fake news yun? Kasi nga si Yusek, alam naman natin kung bakit hinari yan dyan eh. Di ba? Ni Pangulong. Marcos. Again. Huwag kang mag-alala, ma'am. 2 years na lang. Sorry. Natawag niya na naman dating Pangulong Marcos, ano? Gagalit na naman yung mga vlogger na bayaran. Una, wala naman si Claire Castro doon nung nakita kami ni BBM. At pangalawa, wala naman ako sinabing nagiinom siya. Sinabi ko, amoy alak siya. Yun. Alas 10 ng umaga. 10:29 to be siguro more specific, mga ganong time yun. Sabi pa niya, pala niya, ma'am, is amoy alak pala, hindi pala nagiinom. Sorry, just to retract my statement. I'm sorry about that. VP, what is your opinion doon sa pagkawala ni General Torre pagkasibak po sa posisyon niya? Do you have an opinion about that? Wala akong comment sa Hindi ba Taiwan? Hindi ba may magbuwan ng hindi ba pwede picture ha? Removal. Uy, nagkita na naman tayo. Ayan daw, nagkita na naman daw kami kasi galing ako ng Paris di ba? Nagkita kami sa Paris ni VP Sara Duterte, tas nandito na naman. Alam mo naman ako, palasunod eh. Hindi, gusto ko lang ipakita sa mga, sabi ko nga sa inyo, gusto ko lang ipakita sa mga Duterte na I'm here to support. Dati na sumuporta. Kung may pera lang si Mocha, wala kasing pera si Mocha eh. Gusto niya sumama. Hindi totoo.
Gusto niya sumama. Wala siyang pera. Wala tayong magawa. Di ba dapat pupunta ka din ng Kuwait? Sabi ni Councilor Rosa. Japan po. Next month yun. Opo. Pero sabi niya, tapos, ngayon ko lang naalala. Pero tuloy po yung Japan niyo. Yes, tuloy yung Ayan. punta po ako. So ayan ha. Mga taga-Japan ha. VP, Tuloy ang Japan. What is your opinion doon sa sinasabi nilang extradition daw ni Pastor Apollo Kibuloy and Senator Risa Hontiveros already made a statement na dapat mag-cooperate daw yung Philippines? Well, unang-una, nasabi ko na yan lahat kay Pastor Apollo Kibuloy, no, as early as the time na nag-privilege speech si Mings Nograles about the franchise. So, pumunta ako kay Pastor Apollo Kibuloy, and then sinabi ko sa kanya yung nakuha namin sa loob ng House of Representatives. So the plan noon was a franchise. Gurgurin. And then next is local cases para mahuli siya, and then dismiss the local cases and then turn him over to the United States government for extradition. So alam yan lahat ni Pastor Apollo Kibuloy. As early as the time, the moment na nag-privilege speech si Mix Nograles. Ma'am, do you think karma yung nangyari kay Torres since sa'yo? Sino ba yung nagsasalta na yan? Bido-bido na naman yan ha. Banat ba yan? Mainit ang ulo nito kay Torre. Dahilan kung bakit napunta dito si RD at saka si Pastor Kibuloy nakulong din. Sa tingin nyo, part ng karma sa kanya yun? Hindi ko kasi masabi kung karma ba yun o hindi kasi Diyos lang naman kasi talaga ang makakapagsabi no, kung ano yung karapat-dapat para sa isang tao. So, siguro part lang yun ng journey niya sa buhay niya. Sometimes nandoon ka sa taas, and then 85 days later, nandun ka sa lupa. At least si BP mabait-bait pa, di ba? Sabi niya nga hindi pa Diyos na magsasabi sa kanya kung karma yan. Ako na din magsasabi. Hindi, biro lang po alam mo, sabi nga nila, ang destinasyon ng tao nasa ano yan, nasa palad niya na yan. Talagang ano yan merong journey tayong dadaanan. Pero pag may ginawa tayong mali, talaga madadelicates tayo. Yan ang nangyayari. Ma'am, Ma'am, malaking issue po ngayon ang korupsyon sa bansa, lalo na ang pangingialam ng mga congressman sa pondo. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang dapat gawin upang maputol po ang ganitong kalakaran at maramdaman ng mga Pilipino na nagagamit ng tama ang budget? Unang-unang dyan, dapat kontrolado ng President yung budget. Dapat kung ano yung lumalabas sa budgeting system from the Regional Development Councils, paakyat sa National Development Council, paakyat sa cabinet level, at kung ano yung napag-usapan based on development plans, yun ang nasusunod. Dapat alam talaga ng Pangulo kung ano yung laman ng budget. Pangalawa dyan, dapat hindi pumapayag ang Pangulo na pakialaman ng... Sa madaling salita mga kababayan, nasa Pangulo talaga. Di ba? Kasi, nga naman, dinideliberate lang naman ng budget. Kasi kung maaalala ninyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon din ng insertion. Vinito niya ito. Vinito niya. Hindi niya pinayagan in the end. Kasi in the end, pagdating sa budget, ikaw pa rin, presidente pa rin ang pipirma. Kasi ano yan nagiging batas na yon. After i-deliberate, gagawin ng batas ng Kamara, yung kaya dumadaan sa Kamara at saka sa Senado, kasi magiging batas na yung budget. Ngayon, the final say pagdating sa budget, sa pagdating sa batas, ang pipirma yung presidente. At yung presidente has the power to veto. Ngayon, kahit sabi nga nila,
may kasalanan ng DPWH, may kasalanan ng mga congressman dahil sa mga insertion, sa mga nilalakad na project, may kasalanan ng mga contractor. But in the end, it's the president. Yan ang sinasabi ni BP. legislators ang budget. Yun lang yung dalawang bagay dyan. Dapat alam niya kung ano nangyayari. Pangalawa, dapat hindi siya pumapayag na pinapakailaman ng legislators ang budget ng gobyerno. So, libreng advice na yun sa kanya, diba? So, ayoko na magbigay ng libreng advice, ha? Sige, next. Last na lang ma'am. Ma'am, sa pag-iikot po ninyo sa iba't ibang bansa, may nakikita po ba kayo na best practices na pwedeng gawin sa bansa kaugnay ng walang katapusan ng problema sa bansa? O kayo po mismo ay may naiisip na solusyon with the consultation ng experts? Naku, libreng advice na naman. Manalangin mo na mula. Libreng advice sa administrasyon. Hindi man ako libre na konsultan ng administrasyon. Siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. The overseas Filipinos and the overseas Filipino workers ang pinaka-the best na mga consultants. Kasi sila yung nakatira, nakaikot sa buong mundo, nakatrabaho sa iba't ibang lugar. Alam nila ang best practices. So anong dapat ginagawa natin? Tinatanong natin sila. Ano ba yung nakita ninyo? Ano ba yung pangarap natin para sa ating bayan? Ano ba yung doable doon sa ating bayan na best practices galing sa, sabihin na natin sa Kuwait, sabihin na natin sa Australia, sabihin na natin sa Netherlands. Grabe. Ako mag-charge na ako ng consultation fee sa libreng konsulta ng administrasyon na ito sa akin. Pasensya nyo na, madam. Walang isip yung sa administrasyon ngayon. Ano ba ha? Sa Davao, for example, ang ginawa namin is nagsimula kami sa paggawa ng plano. So, kumuha kami ng international experts. Nasabi ko na ito noon sa Duterte Street. Kumuha kami ng international experts. Gumawa kami ng IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao. So nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is flood control and drainage system. Kasi nga antiquated na yung drainage system ng Davao City, tapos mabilis yung urbanization. So kailangan sumusunod din yung flood control projects. Tsaka updating ng drainage system. Pagkatapos noon, nung lumabas doon sa IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao, na mga listahan ng mga, "Uy, ayaw ko ninyo biyaig!" Last question. Yes. So pagdating doon, lumabas doon na kailangan nga flood control and drainage projects. So since hindi naman namin alam pa kung ano yun, gumawa na naman kami ng isa pang plano. Out of that big master plan, meron kaming maliit na plano doon, nakalagay na doon, nakalatag na doon. Alam mo, kaya maganda talaga. Ito yung binabahagi na ni BP yung plano ng ginawa nila sa Davao. Alam mo, kaya maganda talaga ang presidente talaga ay galing sa local executive. Kasi it's like, iba yung gumagawa ka ng batas Iba yung senador ka. Hindi ko sinasabing hindi dapat maging presidente yung senador. But iba yung nasa local Alam mo yung nasa hands-on ka. Papaano yung ginawa mo doon. Kung hindi mo nga mapaunlad yung city mo o hindi mo maayos yung city mo, ang gulo-gulo, paano ka magiging presidente na mas malaki yung hahawakan mo? Yeah? As simple as that. Kaya nga dapat, ako yan ang lagi ko sinasabi, as much as possible, sana abogado ang presidente. Pangalawa, nakailang term as a local government official. Ibig sabihin, mayor ka ng lungsod mo. Diba? For how many years or how many terms? Para talagang alam mo yung sinasabi mo. Yung iba dyan, kumuyakoy lang, nagreklamo lang, naging presidente na. Anak lang, naging presidente na. Ngayon, tingnan ninyo nangyayari para tayong circus. Di ba? Kasi sinasabi ko na noon yan Nakita nyo naman, sabi ni iba, naging governor naman yan si BBM. Ano ba itsura ng lugar nila? Hindi, sagutin nyo ako.
maganda ba? Maayos ba? Maunlad ba? Tanungin mo yung mga farmers doon. Okay ba? Di ba hindi? So meaning, how can you govern a bigger place, which is your country? Kung yung ngang malit, di mo na maayos eh. Di ba? Kung palita ako, hindi ka nga masyado daw nakikita doon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera,